Magandang araw, grade 9. So, I am making this video presentation para kung anumang oras ninyong pwedeng buksan, pwede nyong tingnan o pwede nyong panoorin. Actually, this video presentation is only for pointers, no, to review. So, these are the items na pwede nating tutukan para sa ating pagsusulit o sa examination. Bukas ito, no? Bukas, March 5. So, our review items, we'll be talking about economics, from which yung ating na-cover na discussions, I think aralin 1 hanggang aralin 4. So, kaunti lang siya. So, for our review items, ang inaasahan natin doon ay kailangan na maunawaan natin ang mga kahulugan ng mga pang-ekonomikong salita, no? At pangungusap para sa pagkakaroon ng komprehensibong kaalaman. So, this is to refer on the questions on the examination regarding the what is, no? The what is question. Ano ang economics, ano ang produksyon, ano ang alokasyon. So sumasagot lamang ito sa mga what is questions. Number two, nakapagbibigay komprehensyon at analysis sa mga practical na tanong pang-ekonomiko na nagbibigay ng higit na akalaman sa disiplina ng economics. So this is more on the synthesis, analysis, or the how and why questions. Okay? Nakuha? So ito yung tatagitin ng ating mga exam. So the examination coverage, actually, from the first topic that we had, the concept or konsepto ng economics, patungkol ito sa kahulugan ng economics, bakit mahalaga ang pag-aaral ng economics. We discuss about the economic principles, no? The trade-off, the opportunity cost. So may mga tanong dyan. Marginalization, sangay ng economics, the approaches, no? Approaches in economics. Kasama din dito yung mga kilalang ekonomista, um, at yung ebolusyon ng mga gawaing pang-ekonomikal. So hindi naman lahat yan ay komprehensibong tanong, kundi kukuha lamang ako ng bawat isa o dalawang tanong sa mga nakasaad na topic outline. Number two, um, didiscuss natin kakapusan at kakulangan, kahulugan at mahalagang kaalaman. Specifically, ang target ng mga tanong natin is on the how and why question. Bakit mahalaga? Bakit natin dapat gawin? Ano ang dapat gawin? Alin sa mga sumusunod ang tamang kaalaman sa disiplina at iba pa. Nandiyan din yung mga sanhi ng kakapusan. Bakit nagkakaroon ng shortage? At yung mga pagharap sa mga hamon ng kakapusan. No? Ginawa natin ito sa activity. No? So, i-apply natin ito sa exam. Next, isa rin sa mga coverage natin ay yung pangangailangan at kagustuhan. Nandiyan yung kahulugan at mahalagang kaalaman sa needs and wants, no? In English, needs and wants. Yung mga salik ng pangangailangan at kagustuhan, kasama rin yan sa exam. Mga teorya ng pangangailangan, siguro pahapyaw kung bibigyan ng katalungan ang tungkol sa mga theories, theory of needs like Maslow hierarchy of needs, yung Clayton-Alderfer ERG theory, at saka yung Douglas McClelland, the three need theory. Anyway, these items are not to memorize the theories, no? It's more on the applications, no? We've done this in the activities, no? In-apply natin kung paano natin isa sa katuparan ng mga teoryang ito, no? You don't need to memorize this. Okay? At ang huli nating kasama doon sa examination ay yung aralin tungkol sa alokasyon, no? Yung mga pamantayan sa pagtungon sa pangangailangan at kagustuhan. Marami din tanong dito tungkol sa mga how and why questions. Um, bakit ano yung pinakatamang salik sa pagdidesisyon sa pagtugon sa pangangailangan at kagustuhan. Okay? Ano yung mga bagay na dapat nating i-prioritize sa ating pagkonsumo base sa pamantayan sa pagtugon sa needs and wants. Yan yung mga tanong doon.
at saka yung mga wastong pagsasagawa ng alokasyon. Kasama yan. Okay? So, magbibigay din ako ng halimbawa ng mga tanong. For example, the what is question, no? Sasagutin lang natin ah, ano at konsepto nito. No? Halimbawa, ito ay paraan ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman sa mga paglalaanan nito upang matugunan ang pangunahing suliraning pang-ekonomiya. So itinatanong dito ay yung ano yung pangangasiwa at pamamahagi kung ikaw ay nangangasiwa ng isang sistema o ng isang company, anong tawag sa iyo kung ikaw ay nangangasiwa? You are manager, di ba? So ano ang tamang sagot dito? Kung ikaw ay may pamamaraan ng pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman. As I've said, you're the manager, so the answer is economic management. Of course, syempre yung decision is part of the management yan. And the overall question, the overall answer for this question is you are the manager. So, tawag dito ay economic management. So, yung factors of production, wala yan. Equity at quality in distribution of goods ay isa lamang sa mga bahagi kung paano pangasiwaan ang pinagkukunang yaman. Paano ito i-distribute. So, the answer is economic management. Okay, na gets? Number two, ito ay isa sa pinakamahalagang tanong tungkol sa pamamahagi ng yaman ayon sa pangangailangan. So ano ba dapat ang itatanong natin kung tayo ay mag-distribute ng ating mga resources? A, sino ba ang may kailangan? B, ilan ang dapat gawin? C, sino ang makikinabang at makakagamit ng mga yamang ito? At D, paano itataas ang bilang ng ipinamamahagi? Ano yung pinakamahalagang tanong? Kung ikaw ay manager at nagdi-distribute. Tama ang tanong, ang sagot ay C. Tanong natin kung sino ang makikinabang at makakagamit ng mga yamang ito. Ito ay patungkol dun sa equity, no? At equality ng distribution. Ang equity, sino yung mas mga nangangailangan, ay yun ang bibigyan natin pagtutuon ng distribution. Okay? Hindi natin pwedeng yung the distribution of resources is equal, no? Mas mainam kung ang pagdi-distribute ng goods ay based on equity, no? Kung sino may nangangailangan, yun ang bibigyan ng higit na karampatan sa alokasyon. Inano natin yan, ano? Kung bibigyan ng baon yung panganay, pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, pang-apat, sino ang mas nangangailangan doon? Siyempre, siya ang mas mataas na baon. Nakukuha? Siyempre, panganay, siyempre mataas. O, di bibigyan ng mataas. Base sa pangangailangan ng pagbibigyan nito. Equity ang tawag doon. So titingnan muna natin, sino ang makikinabang at makagagamit ng mga yaman ito? Yun ang tinatanong natin. Gets? Number three, ito ay siyentipikong disiplina ng pag-aaral tungkol sa distribusyon, alokasyon at pagkonsumo. Tinutugunan din ng disiplinang ito ang pagbibigay solusyon sa problema ng kakulangan at pangangailangan. Anong disiplina? Or a scientific discipline or a scientific study. Basically, ang topic natin, ang subject natin is economics that deals with the distribution, allocation, and consumptions. So ito yon, no? Ang samang sagot dito ay letter B, economics. Ito ay araling panlipunan, pero anong bahagi, no, ng araling panlipunan ang disiplinang ito, no? Since tayo grade 9, economics. Sa ibang disiplina ng araling panlipunan, history yan sometimes, no? At saka iba pa, social issues. Pero ang pinag-aaralan tungkol sa distribution, allocation at consumption ay economics. Get? Ito naman yung halimbawa ng mga how and why questions. So, number four, sa anong sitwasyon nalalabag ang karapatan ng mamimili? So, mamimili kayo based on your synthesis, analysis, kung ano yung mga karapatan na nalalabag. Kung ano man ang sitwasyon dito. A, nagbibigay ng resibo ang binilhang appliance store.
B, may sertipiko ng warranty at biniling kagamitan. C, ang tindahan ay may karatulang no return, no exchange. D, ang nakalagay sa label ng gamot ay don't accept if sale is approved. So, ano sa tingin nyo ang sitwasyon na nalalabag ang karapatan ng mamimili? Tama, ito ay letter C. Ang tindahan ay may karatulang no return, no exchange. No, bawal yung mga nakalagay doon sa mga tindahan na no return, no exchange. No? Pinagbabawal yun dahil para mabigyan ng proteksyon ang mga mamimili tungkol sa depektibong produkto at saka maling pagpili ng mga produkto. So may karapatan ang mamimili doon. So pinoprotektahan ito. So the answer is letter C. Number 5, bakit mahalaga ang pag-aaral ng economics? So this is another question in the form of how and why question. So may mga tanong sa pagsusulit natin na pipiliin mo ang ilan, no, sa mga tamang sagot. Kung sa pagpipilian ay may dalawang tamang sagot, isulat ang titik ng dalawang sagot. O tatlo or apat or wala. Sa galagay mo doon, walang sagot, sir. Okay? So, bakit mahalaga ang pag-aaral ng economics? A, nakakapagbigay ito ng malawakang kaalaman sa pagbibigay desisyon. In some way, this is economic decisions. Letter B, nakakatulong ito sa pagdidisiplina ng paggastos at pagtitipid. Okay, may punto, no? C, natututo tayong bigyan ng prioridad ang mas mahalaga bagay kumpara sa hindi mahalaga. So, prioritizing what is important. Ito yung salik sa pagbibigay desisyon sa kagustuhan at pangangailangan. Okay? Giving what is the priority to buy. Number Letter D, naiintindihan natin ang konsepto ng kaayusan, katuturan at kahalagahan ng likas na yaman at lakas paggawa. Alin dyan sa mga pagpipilian ang ilan sa mga tamang sagot? Okay? So kung ang napili mo ay dalawa lamang sa isusulat mo ang dalawang letters. Pero ang tamang sagot dito ay lahat sa mga pagpipilian ay tama. So the answer is A, B, C, and D. Sir, tatlo lang yung napili ko. Di mali ka doon. Dapat talaga apat. Kasi ang sinasabi ng bawat pagpipilian dito ay mahalaga, no, sa pag-aaral ng economics. Okay? So, kailangan piliin ng mabuti ito. Number 6, hindi natapos ni Stella ang kanyang takdang aralin dahil siya ay naglalaro. Siya ay nakipaglaro pa sa kanyang mga kaibigan. Ang nasabing sitwasyon ay nagpapahiwatig ng A, kakapusan sa pera, A, B, kakapusan sa oras, C, kakapusan sa kagamitan, o D, kakapusan sa kaibigan. Ito'y patungkol doon sa konsepto ng kakapusan. Ano yung kapos doon kay Stel? Bakit hindi na siya nakapagawa ng kanyang takdang aralin? Obviously, kapos siya sa oras dahil mas ginugol niya ang kanyang maraming oras doon sa paglalaro. Okay? So, hindi maganda ang pagdidesisyon dito ni Estel sa pagbabahagi ng kanyang mga oras. So, yan ang mga halimbawa ng mga tanong. Okay? So, madali lamang ang mga tanong. Sir, ang haba naman nung coverage natin. Ay, hindi naman lahat yun i-cover. Basta at least magkaroon lang tayo ng knowledge tungkol sa pag-aaral ng economics na ito. Okay, nakuha? So, ang lahat ng mga tanong ay ibinase sa ating batayang aklat, Siglo Economics, Binagong Edisyon, sinulat ni Santing Yaman at Daroni, 2023. Ito ay aralin 1 hanggang 4, mula 6 hanggang 70 pages, 6 to 70 pages. Yan ang haba. Hindi mo naman aaralin lahat yan, ano? Kukunin mo lang yung mga halaga at
kung ano man yung mahalagang what is question at saka yung pag-aanalisa at pagkakaroon ng comprehension doon sa mga aralin. Madali lamang yan. Handa na ba sa examination? Okay, kung handa na, ito lang ang aking presentation tungkol doon sa review items. Good luck at ako mismo ang magbibigay ng examination sa inyo kung kung bibigyan sa atin ng pagkakataon na makapag-exam tayo. Okay? So yun lang at salamat sa pakikinig.